Colinas Verdes dito sa Jensan. So ayan, kung makikita nyo, Colinas Verdes, kumuha na yung asawa ko ng house and lot sa Colinas Verdes. So ang worth ng mga bahay nila is 4 million kasama na yung lupa, and meron siyang 400 square meter and 4 million siya yung mga bahay ng Colinas Verdes. Nagkaroon ng problema ang asawa ko about kumbaga nakausap niya na babae na nagbayaran sila ng pera sa may Mega Mall sa may San Juan sa Green Hills nung time na yon, and parang kumbaga inindiyan nung tao na yon yung nakausap niya yung asawa ko, and parang sumama ang loob ng asawa ko na nag-down na ako sa bangko, pero bakit hindi siya nagpakita sa akin, ganun. So ito yung Colinas Verdes, meron palang branch to, yung Colinas Verdes sa may San Jose del Monte, Bulacan, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So ito yung mga view ng bahay pag natapos na. So nakakita nyo ba? So ganyan yung mga design ng bahay, puro puti, and ang asawa ko nagsabi na pag yumaman ako, bibili ako ng cash na 4 million na ganitong 400 square na house and lot. Yun ang sinabi niya. So ayan siya. So ang nangyari, nalaman ng kapatid ng asawa ko, ang ginagawa niya, kada hulog ng asawa ko, yung mga kapatid niya sa Caloocan na, kada hulog monthly ng asawa ko sa real estate na to, hindi niya nakikita yung balance doon sa account na pumapasok na nagagalit siya. Sabi niya, "Bi, bakit ganun? Ba't hindi pumapasok yung pera na pinapadala ko?" So ang ginawa namin, pumunta kami sa office noon, sinabi niya na tingnan yung account, and then based sa experience, hindi ako naninira ng real estate. Sinabi niya na yung amount ng pera na pinapadala ng asawa ko doon sa house and lot na yon, hindi raw ganun yung minimum na pumapasok raw sa account niya. So nagalit ang asawa ko, and umiyak din siya nung time na yon. Sinabi niya sa akin sabi niya, "Di, pagbalik ko ng ibang bansa, try mo ikaw maghulog, and then tingnan mo kung pumapasok yung account." And then nung time na bumalik naman kami, sinabi ng asawa ko, "Bi, asa na yung statement na parang, kumbaga parang passbook, ganyan. Sabi ko, "Hindi ko alam, Bi." Sabi niya, "Diyos ko, kailangan natin i-cancel yung account kasi meron na naman kumuha nung parang passbook na ganyan na statement na naghuhulag ka monthly, and also meron na siyang number nung lupa doon, ganyan." So umiyak siya. Sabi niya, hindi niya nakuha yung full amount na hinulog niya doon na total amount. Mas nalugi pa siya ng 1 million sa amount na binigay niya sa real estate na to, and sobrang umiyak siya. And tinanong niya ako, sabi niya, "Bi, may pag-asa ka pa na mangarap na magkaroon ng bahay, magkaroon ng ano?" Sabi ko, "Wala." Sabi niya, "Bakit?" Sabi ko, "Wala kang pangarap na magkaroon ng ganyang bahay." Una, nire-reject application ko. Pangalawa, part-time lang ako sa ang trabaho. And pangatlo, hindi kaya ng sahod ko kung meron man akong trabaho na magbayad ng monthly na ganyang kalaki na amount. So nag-isip siya. Sabi ko, "Diba, sabi ko, swerte mo, nakatapos ka mag-aral, meron kang magandang trabaho, nire-respeto ka, ganyan. Ako, wala akong pakialam. Bukas may 100 pesos pambili ng ulam, ng kanin,
ng tubig, tulog na ako, tapos bayad ako ng renta ng kung saan man ako. Alam nyo, nung naglayas talaga ako, nung 18 years old ako, hindi libre ang pananatili ko sa kung saan saang bahay. May bayad yun, nagbabayad akong renta ng pagkain, nag-aambag talaga ako. So sanay ako makituloy sa kahit na mga madaming pamilya, or kahit sabi mo nandiyan pang tito, lolo, lola, or mga kamag-anakan. Hindi ako naiirita kasi nga iniisip ko rin yung yung renta. Kahit sa Ilog, sa Cotabato City, grabe, ang laki ng hinihingi nila sa akin, and parang sabi ko, ginagawa niyo ba akong tanga? Grabe nila ako hingian talaga nung kapanahunan na yon, and minsan naiinis ako, pero sinasabi ko pera lang yan, kasi ang pera makukuha mo yan pero yung respeto ng mga tao sa'yo, yung mga tiwala ng tao sa'yo, hindi mo mabibili yun So ayun, umiyak siya, and kinancel lahat, and binalik yung kalahati ng ulog niya, and sinabi niya na wala na tayong pag-asa magkaroon ng bahay, ayoko bumalik sa Caloocan, ganyan. Sabi niya nakakapagod na, paggising ko sa umaga, kumbaga mag-iigib akong tubig, kailangan kong mag-vendor, ganyan. So lahat nung nangyari sa kanya, nangyari rin sa akin. Nag-iigib akong tubig, minsan hanggang gabi, nagbe-vendor kung saan pumupunta. So sanay na ako mag-isa, hindi ako naboboard mag-isa. So ayun, shoutout lang sa Colinas Verdes. So ayan siya, para siyang model na White House na 400 lang yan, 400 square meter yan. And siya, house and lot na siya. 4 million yan dati pa nga 1.5 million yan tapos biglang tumaas na lang, para rin sa tres sa condo, ganun din, tumataas din siya. So about the taxes, hindi yun, konti lang pumapasok na residence permit tax na yan. So ayun, huwag kayong matakot doon, konti lang yun. Ito pa pala, sinasabi ko sa inyo, tapos may aso dito, di ba yung na naman yung time deposit. Nung nag-time deposit kami, tiningnan namin kung magkano yung pumapasok na pera sa loob ng 1 taon. So natawa kami. Imaginin mo, sa 10,000 pesos na pinapasok mo sa time deposit sa 1 taon, ang interest or increase lang ng pera mo na pumapasok ay 1,500 pesos sa loob ng 1 taon sa amount na 10,000 pesos. So yun, so natawa kaming dalawa, and then sabi ko, ang sakit ng tiyang ko, sabi ko, grabe, sa loob ng 1 taon sa time deposit mo na 10,000, meron lang, kumbaga sa 1 araw mo 20 centavos lang ang pumapasok sa bangko na interest nung time deposit mo. So yun yung dapat pag-aralan ng mga tao. So lahat ng seconds, minutes, and hour dito sa mundong to dapat kinakount nyo. So always count your blessing. And yun lang, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. So ito yung view dito. Are, mahalin sa 20 yung pandaro na